in the spirit of fairness mga lods, titingnan natin yung iba't ibang lumalabas kayo sa TikTok na mga allegedly insertions down ni Riza Ontiveros. And I would like to ask kung si Miss Riza kung pwede niya lang explain to. Simulan natin dito, okay? What happened in Tobacco? Ave, Madam Chair. Spooky indeed. Okay, so ito ay isang project na galing daw sa insertion. Okay, so this is in Davao City, Albay. Okay, this project is funded through the efforts of Senator Liza and Kong Cielo Crizel Lagman. So this is court yata ito, multi-purpose building covered court besides the new legislative building. Okay, so basketball na naman. Oh. In Tobacco, Ave, Madam Chair. Spooky indeed. Ayan, nako. So, yan yung sinasabi ko sa inyo mga lods, ha? Tayo ay patas lang po dito sa ating platform. Although, alam niyo naman na sinuportahan ko si Ma'am Riza. Pero, hindi naman pwede yung ganito. Nako! Siguro nasa stage 1 pa lang, di ba? So, and hindi natin alam. Although, ang nakasulat dito, sa kanya daw to, kasi nga, makikita niyo naman yung pangalan dyan. Nyari. Ayan nakasulat dyan. Nakikita nyo naman, di ba? Susunod na. Oh my God, ito. Kayong hino-hold up. Kayong nang-hold up sa taong ito, construction of multipurpose building in Albay, okay? Bayan. Pag napatunayan namin lahat-lahat nitong mga flood control project scams. So, this is not flood control. This is a cover court, okay? So, I'm just saying sa inyo, just to be fair, ha? Ititingnan natin yung iba't ibang mga projects ng mga senador na sila yung proponent ng insertions, okay? So, tuloy natin. Okay, eto, unang si Sen Riza. Nico David, bias ka naman. Ayan na! Wala naman hindi ko naman kayang depensahan yan. Ang tanging depensa na maiisip ko dyan is yung fundamental rights ni Senator Riza. Number 1, she is presumed innocent until proven guilty. And number 2 is may presumption of regularity. Hindi naman kasi natin alam kung nasang phase na yung proyekto. Pero kung ganyan, kung nget pa, hindi naman pwede yun. Ito pa. Ikaw ba yan? Ito ang sabi dito, construction of flood control structure along Camiling River Cab section, Cab Mayantok, Tarlac. So kung titignan nyo, marami siyang ito Albay to, yung isa naman Tarlac. Magkaratig bayan ba yan? I'm not sure. Pero point dito is ito, tingnan natin to. Ikaw ba yan? Muntik na. Okay, nito? So, flood control damage in Tarlac. Okay, so mukhang hindi natapos tong flood control na to. This is 75 million hindi. Tama, 75 million pieces. Oh my God. Just to be fair. Now, meron pa akong isang nakitang ngayon, of course, kailangan niyang i-explain itong mga anomalya na to, kung bakit may mga ganyan, kung bakit hindi natapos. Pero ang isang magandang kailangan niyo ring i-note dito na hindi naman kasi pwedeng mangialam sa implementation yung nagtumulong maging proponent ng project. Ibig sabihin hindi niya pwedeng panghimasukan yon. So kailangan nating malaman kung bakit gano'n ang nangyari. Okay, para lang alam nyo. Okay. Ito, merong congrats top 1. Okay, tingnan natin. Alam nyo ba kung sino ang top beneficiaries ng Senate budget insertion sa national budget? Sino? Province, Bulacan at Sorsogon ang top. Bulacan. Sino ba yung taga Bulacan? Ito yung sinasabi ko sa inyo na pagiging patas dito sa issue na to. Kasi nga, palagay ko, di ba kung napanood nyo na yung unang content natin about kay Ping Lacson yun. Palagay ko, kaya talaga siya tinanggal or natanggal or bumaba. Kasi nga, ang daming sasagasaan talaga. Literal, na madaming sagasa dyan. So, eto, according to this video, si Cheese Escudero daw, yung nangunguna sa flood control projects. And hindi lang yun, dun sa mga budget insertions. Meaning to say, hindi lang flood control. Pero panoorin natin. Pero kung per district, ito ang malinaw na picture. Gold medalist ang Sorsogon First District. Palakpakan. Nagiging
fair lang tayo and hopefully yung mga tao, kayo, kung meron kayong kilalang mga insertions ng mga senador natin, ng mga kongresista natin, ibigay nyo sa akin, magre-react ako for the sake of fairness. Wala akong kinakampihan dito. Wala akong sinasanto rito kasi lahat tayo apektado pagka may problema yung mga pasilidad ng gobyerno na binabayaran nating lahat. Tuloy. Care of Representative Dete Escudero. Oh my gulay! It's a family business, palakpakan. So, pwede kasing mga lods, pwede kasi ang nangyari dun sa insertion ni Ma'am Risa. Baka naman in-insert, pinarada sa kanya, baka pwede yon. Or siya yung nag-insert kaso hindi in-implement ng maayos nung DPWH at saka nung LGU. Kasi after ng insertions, wala na naman dapat gagawin ng doon. Nakita nyo, yung isa sa Alba, yung isa sa Tarlac, magkahiwalay sila. So talagang paano niya, hindi naman siya yung magbibisor doon. So tuloy natin. Kapatid ni Cheese. At sino Ito kasi puro sa Sorsogon at saka may direktang connect kay Cheese Escudero. nagpasok ng 6 na bilyong piso insertion? Wow! 6 billion! Okay, so saan yung insertion? Yan ay galing sa bicameral bago pumasok sa GAA or yung pipirma ni Pangulo. Tuloy. Si Cheese mismo. Sibling inserts, sibling benefits. Wow! So ito yung pinagkaiba kay Risa kasi mahirap i-trace sa kanya kasi hindi niya naman kaano-ano yung LGU doon. Yung congressman doon, siguro kaibigan niya pero yung implementation wala sila doon. Ending noon ang mag-i-implement doon DPWH at saka yung contractor, di ba? So ganun dapat siya. Out of 6 billion pesos, 1 billion pesos para sa flood control. Hello, wow, 1 billion pesos sa flood control. Oh my God. So ito, mas malinis to kasi ito insertions talaga to from Cheese Escudero, allegedly, according to this video. And insertion siya, di ba? Nobel, pero guess who got the contract? Lawrence Lubiano. Oh no! Kailangan na lang natin i-verify kung totoo yung sinasabi nitong video na to. Kasi may paper trail naman yan eh. Hindi mawawala yan. Best friend and top campaign contributor ni Kiss. Cheese inserts the billions. District ng kapatid. Projects go to best friend. And get 20% of the total budget. So, ang iba kay Risa kasi hindi natin sure kung meron siyang kinalaman sa implementation. Dito kasi mas malinaw yung ruta nung allegedly of course may presumption of innocence yan si Cheese. Kaya mahirap i-trace yung mga ganyan kasi kung ikaw ay investigador, from ground up mo, from bottom to top mo iimbestigahan yan. Kaya mahirap siya. Clear na clear mga best. Hindi lang ito numbers. Is how corruption runs on family ties and friendship perks. Oh my God! So yan I mean, nakita ko lang tong video na to sa TikTok quite literally, di ba? Wala naman akong oras para mag-research ng ganyan at saka para isa-isahin yan. We're just reacting. Same with yung kay Risa, di ba? To be fair. Now, let's go here mga Lods. Ito naman ay galing to sa isang ganito. Hindi. Ganyan, para mas pogi. Yan. Ito naman, galing ito sa isang senador, allegedly, na isa pa. Ito naman, St. Timothy, Recta. Our favorite contractor, St. Timothy. Sa Taguig City naman to. Kita nyo? Ito, kagaya sa Sorsogon, mas compact siya, di ba? Or mas concentrated siya sa Taguig City. Sino kaya ito? Palakpakan naman natin yan. Sana all bumibingo. Diba? So, ano yung point ko rito, mga Lods? Ibig kong lang sabihin dito, ito, tingnan lang muna natin Timothy Construction, 95 million. Taguig City, Timothy Construction, Alpha and Omega, sa kanila din yan. 91, okay. Ano to? Slope, protection of Taguig River, nako, flood control. Slope, flood control. Okay, flood control, literally. So, ngayon, ano po ba ang
pinopoint natin dito mga lods. Kasi po, lahat po ng kongresista, ng senador ay may kakahiyan silang mag-amend ng budget at magkaroon ng insertions. Now, yung insertions ba na yon ay nilalagay ba nila sa tama? Halimbawa, allegedly yung kay Risa Hontiveros, we have to ask her bakit ganun yung nangyari sa project. Kasi kung wala naman siyang kinalaman doon, sinabi lang sa team niya na kailangan to dahil ito yung gagawin, di goods na goods, diba? Kasi magkahiwalay naman yung bayan na yun napakalayo nun parang wala namang pupuntahan talaga yun Pero etong nasa Taguig City at saka etong nasa Sorsogon, may makikinabang dyan na direkta dun sa baluarte ng mga senador. According to the video and according to the post ni attorney or soon to be vlogger na lang, Jesus Palsis, kasi meron silang disbarment case dyan. So yun lang po yung pinopoint out ko dito. Magmatyag tayo and let's ask for accountability. That includes Risa Hontiveros as well. I want her to at least debunk the claims ng mga lumalabas ngayon sa TikTok. That's it, di ba? Yun lang naman po yung sa akin for today, gege mga lods.